Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ato nga oras 6 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Maayong hapon mga kaigsunan, kumusta? O ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro init, no? O wa pa ko'y nakita nga baga-baga nga panganod nga mahimong rason nga mag-uwan-uwan karong gabi. Pero huwat-huwat lang taon say tuyok sa panahon kay nagsulti magud ang pag-asa kaganina nga tulo ka weather system ang masinati sa nasod sa Pilipinas. Okay? So mao na mura og ato lang ng ihulagway di kaninyo nga init ang palibot dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Niya nasabta sa atong programa nga Nuda Biritas usara ni ka oras og magadawat ta sa inyong mga pangutana gikan sa atong mga suki sama kaninyo nga duna moy gihambin nga mga pangutana ay mo og duha-duha sa pagsulti. Kanang feel free nga inato ang pagsugilon sa mao nga concern or mga problema aron sa ingon ato mahisgutan dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon. Sa dili pa ta mo takol sa mga problema, mga pangutana gikan sa ato mga suking tigpaminaw, ato sang ipaybaw de kaninyo nga karong gabi dunay dula sa PBA pero dili dinhi sa CDO. Tuan ni sa Philippine Sports Arena sa Metro Manila. Alas 5 sa hapon adunay dula nga basketball, NLEX versus Rain or Shine. Unya pagka alas 7:30 ang Magnolia Timplados, no? Modula versus TNT 5G. So mao ning schedule sa PBA. Dugay-dugay na nga panahon nga wa ko magapaybaw sa schedule sa PBA. Say kaulit lang ko kay ang akong team mapildi. Bitaw no. Mao na unya sa Friday, June 20, alas 5 sapon magdula ang Meralco Bolts versus San Miguel Beer. Murag ko naman siguro ni preparasyon na sa quarter finals ba unsa bay mga finals nila diha. Unya dayon ang second game by June 20 ang Hinebra San Miguel moduwa sa Converge. So mao na ang schedule gi-advance ko na pagbasa. On the other hand sa lain pagyod nga mga announcement or public service nga atong hatagan og pagtagad ni ay public service sa water district, no? Nga magpasugda sila og installation sa 400 mm diameter in isolation valve diyan dapita sa Campo Evangelista. Tipik ini sa initiative to improve the water service diyan dapita sa Patag. Alas 8 sa gabi ngadto sa pagka alas 5 sa kadlawon June 19 sa ato pa Webes, no? Ugmang adlaw. June 20 no water sa dito lang ha. Ang announcement gikan sa alas 8 sa gabi June 19 to 5 AM June 20 mao ni ang adlaw lugar nga naay magakuri-kuri.
Unya no water sa Mendoza and Labitan Compound, Buena Vista Village along Camp Evangelista Road gikan sa crossing ngadto sa gate left side. Apil na ang zone 3, 4, 5, 6 and 7 patag og sa target range. So mao ni ang atong mga pagpaybaw announcement ni gikan mismo sa buhatan sa Cagayan de Oro Water District. Palihog lang kuno Jess, minus-minus ang ato ang monitor. Alright. Dito maglangan, una nga tagan na to og pagtagad sa pangutana karong hapuna. Noda Biritas Ultra Frank sa Opol, as lang kung pwede ba ako i-disinherit akong asawa sa akong SSS pension kay nangabit man og laing laki. Hala, bisag tiguang na, kabit-kabit di ay. Mangunsa ka na sila, no? Laing gini si Sir Frank, may ginamo gamag-gamag istorya. Dili kay mauman ni dire, akong balikon, na. Sa Opol, Noda Biritas Ultra Frank sa Opol, as lang ko, pwede ba akong i-disinherit akong asawa sa akong SSS pension kay nangabit man og laing laki, iya mang iabuloy akong kwarta. Uy, advice lang Ultra Frank. Mo ni magakitabo. Ang gawid sa kwarta, ikaw, kay ikaw may pensionado, no? It follows sa mga naasay mga magtiayon nga batasan na sunod nila sa mga kakaraanan nga kining padre de pamilya ang tanan nga mga desisyon diya mismo sa panimalay. So kung unsa may mga gratis nga madawat sa pamilya, ang amahan, ang padre de pamilya mo ay buot tanan. Inana man na ang batasan nga atong nasundan sa panahon pa ni Mampur nga nag-edad siya o grade 6 na siguro sa Mampur na itong mga panahon na. This time is all about pension. Unya, ang pension is personal property na nimo, Silbi. Timan ni, ang kwartang imong kadawatan is a property. But not a real property, kundi personal property. And who owns that? Ikaw. Diba? So, ang makabuot tanan sa mga disposition, ilabi na ang kabahin sa gasto-gasto diha sa panamalay ikaw. Karon, takulahaw lamang nakadungog kag istorya, nangabit siguro ang imuhang asawa, gusto ni mong i-disinherit. Mamangka na ang buti mo ipasabot. Okay. Tanaw na to og maayo. Kay sa disinheritance God, na magyapon ka na di man na mawala ang due process. Ang pagluib sa one spouse to the other, butang talan, the wife, could be one of the grounds sa disinheritance. Abot ipasabot nga, dili na siya pwedeng makasunod. Di na siya pwedeng makabitbit. Dili na siya pwedeng makahawid sa kwarta kay wa na siya katungod nga musao pa niya na. Now, usahay gud pod para di ta makonsensyahan, mangita kita og igo-igo nga kaligunan o ebidensya nga mahimo natong rason ngano nga dili nato itugyan ang kwarta diha kaniya. Pero kung maritis lang, istorya lang, no, nga kung di ay mo ka na abi nimo, nga nang abi nimo badaghan kay nga nabiktima na ng abi nimo. So ato ginang hinuktukan og maayo, sir. Taga-upol ning pangutana. Wa mo to itugan yang ngalan, no? Oo. Jud lang ha. Wa gyud. O nangabit yang salaing laki. Ya buloy ang gusto ko may bawo kay abi nimo, sir. Taga-upol nga nagpada. Ako pod maritis kay kung dako. Ako mo kumbisal gyud ko, no? Kanang ihang kabit. Apila ba edad si mohang misis? Ikaw kay nagdawat ka ng pension, ang presumption na is at least 60 years old ka. So it follows nga imong misis 60 anyos pa. Pod, no? Or mangod ba ka nimo? Pila ba edad?
Nya nganong nakununa pa man siya? Abi ninyo kanang sexual urge or sexual desire, both spouse, no? Sa ilang panagtiayon, moabot ang panahon, musangko gyud ang panahon nga kanang bitong mawada na sila gana nunot sa edad. Kanadto ug bag minyo tangday da mangurinti den ritso. Ayon sa maday. Ha? Di gina kalikayan. Oo. Ang uban na nga ni gustong manihapon og sayo. Unsa ka man? Anong gusto man nimo manihapon og sayo? Unya mutubag din laki. Baw ka na. Oh, di ba? O unya malipay doon na brown out. Sa kadugay municipal ko maganaon sa brown out. May gitong na brown out kay ngit-ngit. Oh. Maning mga mentalidad sa mga bagits-bagits. Na pag-abot na nga edad, ako pagtuo nag-slow down na. Oo. Na ako pangtanan ako nimo ni sir kay gusto man nimo i-inherit. Gapanguwag pa di ay. Ha? Bay i-text kuno ko. Kanang idara although paitable pa man na, pero ang efficiency lugar to deliver the service diferensya sa nagedad og mga 20, 21, 22 onward, no? Nya karon nakadesider ka nga i-disinherit. Akong pangtana, di man nimo nakuha ang marites. Ikaw ba mismo ang nakakita? Nakasudong ka ba sa maong pangitabo or hinatudan ang istorya da nimo? May ay pagduha-duhag text kay ato man ning nasugdan, so gusto kong mubasa sa unsa pay mga marites kabahin ning imuha nga kwan. Imo nang desisyon sir kay imo man nga kwarta. Oo. Pero kung gusto ka gyud sama sa ubang mga dagko nga mga kaso, dili lang magkwarta ang ipa-disinherit property na due process will have to be observed. O di mismo nga kung tugutan ko nato nga kana bitaw nga nangabit ka mo kana unya wa kay igong kamatuoran, madugay moabot ang panahon makonsensyahan kasab nga imong gibot-buhatan og istorya. Ingon na ang magakahitabo. So para gyud nga limpyo imong konsensya, ang akong suggestion mao nga kumbati ka diha pangita og rason. Aro nga kada bitong imong ginawa gyud nga murag assertive ka na gyud ba? Di ka magduwa-duha. Konbinsido ka sa imong kaguligon nga angayan siya i-inherit sa imong pensyon. Ha? Sige. I hope nga na minaw ka sukad sa pagbukas ning ato nga discussion may tugod niini para nga siguro matubag nimo akong pipila ka mga pangutana. Ray Anthony Cabiltes, kumusta Sir Frank? Good afternoon. Ania kumbati lagi pon Mr. Ray Anthony Cabiltes, no? Sa hasaan ni hasaan. Okay, laagan nga angkol, Noda Beritas. Akong kauban Sir Frank, natagaan og provisional dismissal sa iyang kaso. Pasabot ba ani nga permanente na ni nga mahanaw? Dili kay provisional man. Provisional 1 year, naasay 2 years. Mag-agad sa gibukaton sa sumbong o sa penalty of imprisonment. Mubalik ra na siya. Pero naasay uban nga mga complainants, no? Provisional dismissal. Naiuban nga pag-abot sa tukmang panahon, di na siya ganahan kay ma-realize nila nga gasto man di ay hago kung tinudon gini ang mao nga kaso. So naay ubang mga panghitabo ilabi na sa provisional dismissal nga kada bang malimtan sa buot dili na lugar interesado ang argibyado. Pero as to the question og ma-revive ba ang kaso, ma-revive, mag-agad na sa offense nga imong nabuhat. Kung dako-dako, maximum 2 years ang provisional dismissal sa maong kaso. Pero dili ni siya automatic, kinahanglan nig order gikan sa huwis. Unya, magkinahanglan po ni og request gikan sa interesado, ilabi na sa akusado. Unya, istoryahon nimo tong nagareklamo o mo grant siya, okay siya, mag-report lang siya nga dito atubangan sa korte para nga ang korte
for record purposes. Na-resolve niya ang kaso provisionally sub at the same time. So, dugtong si mong pangutana, ug unsa man ugaling, na mudangop kita nga ni ana, ampo lang ta nga dili i-revive ang maong kaso. Na may uban na nga kapuyan. In fact, no, si Lacson, usa sa mga nag-enjoy niya ini. Panahon sa iyahang pagka I think senador na siya na itong mga panahon na. Doon kaso iyang kaitubang, ang iya ang nanumbong niya sa dilema. Kining ingon sila may laki pero dakpununon na senadora Laila de Lima. Usan as beneficiary sa provisional dismissal, I think maximum of 2 years ang iya. If the other party is not anymore interested to prosecute the case against the accused, so dismiss finally. Mahingpit ang iyang dismissal. So, mao na ang ako ang pagpasabot ni mo, Mr. Laagan nga Angkol. Lain siya, no? Laagan nga Angkol. Melbourne Atoro Dumagpi. Noda Berita, Sir Frank, naabay pibawa ko dunay pautana, Jess. Sinyasi ko ha. Na isa, mo tong gitakol ganina. Wa pa ni sunod. Napod. Okay, sige, kanjot lang ha. Melbourne Atoro Dumagpi, Noda Veritas, Sir Frank. Naabay expiration ang usa ka kaso labi na dili madakpan ang akusado. Naamanggod naghunghong sa akua. Wow, marites. Oo. Na kinsa. Asika si kuan ni si Melbourne Atoro Dumagpi. Kadyo, doon ako ihonghong nimo. Inan na lugar ba? Okay na, ihonghong, oh. Naamagoy naghonghong sa ako, na mapaingon daw ni sa archives if dili mo prosper ang kaso. Dako nga posibilidad ingon ana. Maybe you are talking about the prescription of the offense. Magagad manggug kini. Palitan karon, murder ang kaso iyang giatubang. Pero dili matrial ang maong kaso kumikan kay akusado di makita. Anso ma-archives ang kaso. Kadi man makitang akusado. Timanan na to ang murder 20 years ang prescription sa maong krimen. Paglabay sa 20 years, di gyapon siya ma-prosecute, libre na siya. Apan kon ang akusado nakalarga paingon sa gawas sa atong nasod, toa sa Amerika, toa sa Iran, nagtan-aw unsaon pagbomba nilang Israel, na pananglitan, dili maapil og ihap ang iyang pagawala dinhi sa Pilipinas. Not counted. In other words, bisan og 20 years ka pa, dito nagpuyo sa Iran, nagpuyo ka ditong dapita sa Israel or United States of America. Pagbalik nimo dinhi sa nasud sa Pilipinas, the law on prescription will never be applied to you. Ngano man, dili maapil, malakip sa ihap, kay tuwa ka man sa gawas. So pagbalik nimo dinhi sa Pilipinas, na ay makahonghong unya, honghong na saad, no? Sa silingan nga, niabot na si Pedro, kadto pitong nagpatay ni Juan, mo kana mo kini, pwede ka na dakpon pagbalik. So, mabalog yapon siya sa presuhan. I hope I hit the target sa ibang question na abay expiration ang usa ka kaso. Amo na, prescription, no? Labi na dili madakpan ang akusado na ang ni hunghong sa akua nga mapaingon daw ni sa archives og dili mo prosper. Well, diha magyud na sa archives paingon, manimahod din na suok diha. Buhan og niabot pananglitan ang akusado or nakitan ang akusado sa 19 years niya nga pagtago-tago.
Timanan na to nga ang murder mo prescribe or homicide mo prescribe og 20 years. Panalitan ang krimen, 20 years ang prescription. Pero nakitaan siya sa ika-19 anyos, 11 ka bulan, o 29 dias. Hapit mag-20. Nadakpan siya. Pwede ba siyang ma-prosecute? Yes, kaya wa pa ma-impas ang 20 years. Kay kuha man lang to, 19 years, 11 months, and 29 days. So kulang pag yun og duha ka adlaw or 1 day to complete 20 years para nga ma-exempt or pwede na nga ma-dismiss ang maong kaso by reason of prescription. Ingon na sa minor offense, manong yapon, walay kalaian na sa mag-agad mangguni sa krimen. Kung minor offense, layasan nimo pila ka tuig. Na may mag-text nimo didto ko sa fiscal. Unya, pila kuno kon layas, pila ka tuig kuno nga 5 years ra kuno, 5 years kay ang imong sala istapa man lang. Siya, gamay ba? Bungolon sab siguro tong ngadto sa fiscal. Oo. So, ingon na, layas sila for 5 years. I'm only citing an example, no? Oo. So, ingon na magkakaitabo. So, dugtong sa imong pangutana, correct ka, ma-archives na. Hantod nga manimahong suok. So that kung makitaan siya before the expiration of the law on prescription of a certain crime committed by the accused, pagtanaw dito pwede, balikan ang file dito sa nga archives. To dito gasumbagay na mo sa ilaga, baho sa bahong suok dito sa archives. Alright, nala sige. Kadyot lang ha. Ako sang tanawon ang doon naman ko na pangutana gikan sa lain pod, no? Sa ato ang tigpaminaw diri sa Nuda Veritas sa Pikas. 50 pa iyang edad. Mo niyang paluap katong taga-Upol. Okay. Unya ang imong misis, pila ba edad, sir? 50 pa iyang edad. Nangulag gihapon ultra frank. Unsa man ni ka sa imong asawa ni? 50 or katong lalaki? Ay, nangulag pa ha? Dada pwede ba ako disinherit? Nya mo ni follow up nga pangutana. Wanay lain. 50 pa. Pero ang wa na ko may baw diri sir ato-ato lang na ilagsaba sa silingan. Kining 50 edad sa imong misis or edad sa iyahang kabit? Nya, pila may edad sa imong misis? Okay, para lugar ato ma-picture na to, mahalagwan na to ba nga, may ingon lugar ta na, marites ko ni Sir Frank da. Oo. Dili, para lang pag-emphasize. I-text ko pagbalik, sir, kay paminaw na ko, no? 50 pa iya edad, nangulag gihapon ultra frank. Kining 50, paitabol pa man eh. Oo. Paitabol. Mabot ang panahon nga, babalay gayo. Babalay gayo. Mabot ang panahon. Okay, nalasige. Akong huwatan ako imong reply, sir, ha? Oo. Akong huwatan. Dirita sa lain nga pautana, gikan sa atong diri sa Facebook, no? Sa Facebook. Di ay pangutana gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Sir Frank Nuda Veritas, ang unjust vexation dili man ni siya dako nga kaso, Sir Frank. Apan nganong si Russian blogger Vitaly wa man tagae og piyansa sa korte. Si Vitaly naa di ay inana di pwede tinuod nga unjust vexation. Basig dunay lain nga criminal offense nga na-commit ining usa ka Russian blogger nga non-billable. Kay ang unjust vexation may babawan ninyo 30 days ra na siya bay. Aresto minor. Ubo sa atong revise sa penal code. Gamay ra gyud kayo. Samot nga billable.
Basig doon ay lain. Basig na doon ay lain. Nakadungog man ko nining balita kagabi man siguro nga doon ako na Russian vlogger, ipapaulit ang mga dito sa Russia. Ako na, oy, palanggaan ninyo na, suko nga ni Putin, bawiong itong ipang-donate nga armas panahon ni Digong. Nya si Putin ba, ato-ato lang, galaban sa Iran? Oo, ay lagsaba. Galaban sa Iran? O niya, ang Amerika, di palang dugay nagpalupad og 30 ka mga eroplanong igugubat. Unya ang istorya, wala kuno nila may bawi og asa paingon. Pero magduda man ta kay na may turmoil or kagulian nitabo didapita sa Iran ug sa Israel, di ba? Unya ang mga Arab nation, mga silingan nasod sa Iran, nakapahugpa, nakapadaib, nakapahulog og daghan kay mga drones nga iya sa Iran. Tuna gatampo-tampo na ang mga Arab nation. Munang akong kalikayan, unta dili na mo sila ob sa dako. Ang mga power, mga big nation, mga big power sama sa Russia, US, Germany, kuanta sila kanang mag-mediate unta sila para sa kasulbaran kay maipit na na. Luoy kayo ang atong mga igsoon na itong mga Pilipino. Sige, so going back sa imong pangutana si Mr. Vitali, kung tinuod man nga unjust vexation, dili patas ang ilang pagtratar ni Vitali. Kay unjust vexation, gamay ra nga silot Mr. Rodney Rock'n'Rolla, dapat okay. Sabot na ko. Kaya na may kanang gitawag na to og proceedings god, judicial proceedings sa mga foreign national. Dili sa ka basta-basta papauli unless iserve nimo ang penalty nimo dinhi sa Pilipinas. In other words, kung doon na ipakanaog nga hukom sa korte because of that judicial proceedings, iyan ang serbisyuhan. Kung 30 days panalitan, unjust vexation, iyan ang serbisyuhan, ding larga na siya, lisok ibuhian ni mo. Kay basin og magkakapulikay ka og pangitan na og basin mo apil patanana og text nga prank nakakita ka diha sa CDO prank ni Vitali na ay gid ko apil bao nang kalakiha basin ingon na okay nala sige pabutod na to ang inyong dugang mga pautana, no? Si Rodney Rock'n'Rolla ang nagapadangat sa pautana gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Minaw mi karon sa iyong programa, Sir Frank, abay nako si Makas eksaba. Ilata man kana si Makas mo man ipagjunjun nga kada hapon magpasumangil og snack sa iyang suki nga karinderya kanang sari-sari store kay na iyang na kursunodahan. Okay, so to ako no sila naminaw sila nga John. So unsa may lain ninyo nga pangutana ay mo og duha-duha sa pagpadangat sa pangutana kadto lang ha. GD Apple is watching. Okay. Sige, maayo nga pagpaminaw nimo diha, Joy. Okay, nala sige sa pamaning say more. Okay, bitanaw na to na pabailain nga pangutana. Wala magfala pangutana katong ingon nga 50 years old na Jess. Wala na magfala pangutana. Lisod siya tubag, murag huot siguro yung kuto-kuto ba? Nga, sama ni akong asawa, nangabit man, niya ay ang pensyon ipa-disinherit. Makaingon ta nga, gamay raman ang abutang, no? Naana? Okay. Unya, gamay raman ang abutang, di ba? Pero dako kay kana para kaniya. Labi na kung gibiniwangan ka.
labi na kung gibinawangan ka. Diyot lang ha, ato ga itres na to ang mao nga pangutana. Dira, 50 ang edad sa babae. Mangod kayo iyang asawa. Mukringking pa. Ha! Grabe kayo bay. Okay. 50 ang edad. Ang sa babae, pila ang sa lalaki, sir? Pila ba edad? 50, 50 years old. Mo kuan pagyud ha. O ako sir, mo tana lang ko. Marites apil sa GC ni ato i-apil. Kami duhan ni GC diri atong kuyog. Marites kaming dako. Nganong kay baw ka man nga may kulukodidang ning imong asawa nga gusto nimong i-disinherit. Di ba? O patabang diha og reply. Ug paspas ka galing mo tugsok-tugsok na imong cellphone diha. Kumbate. Anong kay bawo ka man nga ang imong asawa na ay kulukadidang. Ato lang i-glamorize na to og gamay ang word nga kabit. Diri lang ta sa siksi kay paminawon kulukadidang or kulukadidong. Kana nga sitwasyon. Nganong kay bawo ka man? Kay diferensya kung makita nimo actual or sa marites lamang. Nya mulugwa ang istorya kung mga hubog na abi nimo pare. Kanang imong asawa pare? Paminaw na ko pare, paminaw kay importante kay kini pare. Nanalugan hubog na. Unsa man pare, unsa may imo isulti? Tubag din si pare. Ay lag gusto ko pareha. Pareha man ta nakainom. Kuan pare ba? Ang imong asawa pare, nakitaan. Ikaw nakakita pare? Unsa man na pare? Dili ako'y nakakita pare. Istorya lang ni pare. Na naay kuyog nga lalaki. Unya og kuyog kabit na di ay. Lugar na pagsabot, no? Kaya na may mga ingunan ng sitwasyon. It could be nga barkada daan, classmate kaniadto, daan man ang amigo sa kanhiay nga mga nangaging mga katugan. Ingunan na ba? Unya wala kay masabtig maayo sa nakakita o nakalantaw. So gama dig istorya. Unsa pare? Nangabit ako asawa. Tinuod ka pare. Nanalugan, no? Nya intriga na sab. Busa ka na imong pensyon pare. Kay dako ka man siguro pensyon kay security guard ka man. Kining ayog daga imong asawa. Basi nga na. Luoy po kayo nga asawa dili tagaan. 24 oras na makita nimo. Labing pagikayo. Lab. Kaon ka na, lab. Gadahom silab nga lami kay sudan. Ginamos man yung giprito. Okay lang. Ay lang palabi ka, heblaron ka na ng ginamos. Pero dusmo wala na o ka ng tamatis. Butangin dig sibuyas, tang lamian na na. Siliid ayon. So, moro na ang ako nga pasensya ka lang sir nga may pagkamaritis ko pero bata pa yung usawa, 50 years old. Maguwang na ka kayo. Maguwang ka. Siguro dako-dako imong pensyon, imong kakadawatan. Basta pamilya sir na ay mga gumunhap sa kinabuhi. Dili man tanan nga inunta maayo ang pamanpahon. Nagiuban nga makasindol ba o libaong sipyat lugar ato ang kahimtang nato sa atong panginabuhi pero kayod lang ta para makabangon. Nanaman lang na. Okay. Dili man ta patas, di man ta equal. Kay kung equal pa, kung dato ang atong silingan, dato po ta. Kay equal good. Diba? Mao na siya atong dawaton pero mo lagi na interesado ko
manghudi ay imong asawa. Okay. Ako din ako magaingon nga singalan. Di awan ako ilabot na to personal na nakain na, no? Oo. Kuha na siya. Hindi nga maka-violate niya tanan ng violation sa Anti-Data Privacy Act of 2012. Siya nga nang pangutana. Mana Sir Frank, violation. Mo lagi hindi ko pangutana. Okay. Nala, sige. Salamat ha. Ako huwatan og ganahan ka pang magatubag sa ako mga pangutana. Oliver Ampong Nalwal. Sige. So far, hurot-hurot ang mga pautanan na to gikan sa atong mga suki kajot. Kay atong tanawon kay basig dunay makapasok ba. Nya dayon mag-text na dayon nato nga kuan gapadala unya wala basaha. Madugay magdudata nga mura bitang ang iyang mensahe gituyo nga gisailoan ang iyang gipadala. Ayo pa inana bay. Ha? Sige, mura gina. Anyway, libre man ta mo dawat man ta og pangutana kay na igo-igo pa ang atong panahon. Now, ni ana sa laing pangutana. Walk in ha. I-connect ko lang ni sa taga Bulwa. Last week ba ito nautana kabayan sa prenuptial agreement? Katong pangutana ni Mr. Assister sa Bulwa last week. Gitubag ko man to pero dugtong sa bag-o nga ga-inquire nga walk-in part. Kining gusto ko na ko i-review, i-evaluate na ko, i-explain na ko maayo ang prenuptial agreement. Gidirekta ko mga do nga ingon ko sabot-sabot malana kay agreement ko na kabahin sa property relationship sa umabot nga bana or asawa, which is also correct. Sabot-sabot man na unya kontrata na siya kay agreement good. Ang nakalahi lang kay sa di pa makasal si Maria o si Pedro ubos sa prenuptial agreement magpirmahay sila daan. Na, I have to elaborate this kay lain ang iyahang property relationship nga buot niyang i-agree nila. Nako, kana nga separation ay iyahang yapon, no? Complete separation of property. Nya akong gisitar ang lain. Kay tulo man gud ni ang inyong mapilian kung gusto kamo nga mag-execute og pre-nuptial agreement. Tulo. Pero ang common, no? Conjugal partnership or gitawag kana og kanang gitawag nga conjugal property. Tulo man conjugal partnership, conjugal property o complete separation of property. Ang common mao ang conjugal property. Ang common nga next nga common complete separation of property. Talagsara ang partnership of gains. Na depende na dahil na sa discretion. Wa man na sila pugsanay, depende na sa sabot-sabot nila. So doon na kay tulo nga kapilian. Sa lagtod, sa dili pa mo mag-execute o kanang gitawag na to og prenuptial agreement, inyong tunan ang tulo. Tunan ninyo, number 1, conjugal property bata. No? Number 2, diri bata sa complete separation of property. Number 3, diri bata sa conjugal partnership of gains. Kana inyong pilian. So, dili mo magpataka o execute sa prenuptial agreement kung di ka kasabot. Kay malisod na gyud kayo. Malisod. Na unsay mga komplikasyones. Ilabi na diri sa kun na dili ni kanang compulsory ha. Dili ni compulsory. Meaning nga ikaw nga ordinaryo nga tao, gusto ka nga magpakasal
di man kinahanglan ka mag-execute og prenuptial agreement. Dili na kinahanglan. Pwede nga limtan nimo na sa buot. So what will be followed? Kung nalimtan na to sa buot, unsa may property relationship nga mag-govern, wa kay prenuptial agreement. Ang mag-govern na without prenuptial agreement, mao ang conjugal property relationship. Mao nang kasagaran sa inyong mga ila, wa na sila prenuptial. Pero ilang property relationship, ilang marriage settlement, nga gitamod o gi-observe conjugal. So, unsa may conjugal? Nibaw naman siguro po mo. Sige, matang balik-balik na. Pero kini, importante ni nga information, ilabi na sa mga bag-o pa, karon pa sila nakadungog, may tungod nining mga butanga, o kini nga balaod kabayan sa prenuptial agreement, dugay na ni sa karaan na to nga balaod ka na to sa civil code na adihang usa ka parte sa kabahin sa balaod sa kaminyoon. Karon naa gi-adapt gyapon sa Family Code of the Philippines. So naagyapon na siya. Importante ni sa mga sapian. Pero sa mga kabos, sa mga sa diha mga yano nya wa sila magahunonag unsa pay ilahang unsay magakitabo few years human silang kaminyoon, murag wala man lang. Murag wala. Ang added feature lang diha sa conjugal partnership, conjugal property relationship, na naa diha ang exclusive property. Specific na siya nga balaod. Nakadugang diha mismo sa conjugal relationship. Kaya ang atong impression sa una, tunga. Diba? Sa property, bahin, tunga, ingon na. Alright. Unya, mahibaw ang talamang tunga kung naanay mamatay ang usa ka spouse. This time, sa conjugal property relationship, bisag buhi ka pa, makabaton kag kagulingon nimo nga property without your husband knowing about that. And vice versa. This time, the wife can own a separate property, exclusive property, without, again, your husband knowing about the acquisition of the property. Nga naman, kaya naibalaog na nagtugot. Gatawag na og exclusive property. Nga ang bana, pwede makapanag-iya sa iya nga property. Way hilab tanay. Way hilab tanay. Ang asawa, pwede makapanag-iya sa property nga di po manghilabot ang bana. Gatawag na og exclusive property. Unsa mang mga klasya sa property nga maisip nga exclusive. Kana mga pangutana. Number 1, kung naka-receive kag donation by means of gratuitous title, imo ra na. Kung nabahinan ka sa property sa imuhang ginikanan, imo ra na. Way labot si asawa, way labot si bana. So ang classification sa property nga nakadugang diha, giisip nga exclusive property. Ang buti pasabot sa exclusive nga kung ang asawa or bana gustong magbaligya siyang property, kinahanglan pa ba si asawa or bana pahibawon nga akong ibaligya ang maong property or dili? Ubos sa rule sa exclusive property sa conjugal relationship, conjugal property relationship, di na kinahanglan. Di na kinahanglan. Nga sa ato pa, ikaw pwede ka nga makabaligya. Napildi ka panlitag madyong. Dako imong pildi.
So nakuno na ka nga naa kay property ditong dapitas buongon 1 hectare. Ibaligyan nimo about 30,000. Paibawon pa ba nimong imong asawa? Dili na. Kay ubos na ng mao nga balaod sa exclusive property, imo ra na. Sayaya din na Frank, may kay imong gisgutan labong ga huna-huna bigi ko na. O gahon na. Munang nakaayo lugar. Nakaayo kay ambot sa irrationally ka na no. Ang rationally labi na sa mga exclusive property part. Kuha magod, di ni mo pwede mababagan ang usa ka donor. Balitan karon, donor ka sa maong property. Anya mananghid ka pa lugar sa imong bana. O sa donor, ako lugar donor. Ihatag na ko na sa ako ang aparente nako. Nag-donate ko 1 hectare nga yuta. Asawa Silbi. Alright. Si asawa mananghid pa lugar sa bana. Dabi karon di mo sugot kay mga kondisyon ka, basta bahinan ko. Dili madayon. Di ba? I think that is one of the reason. Donation ko na. You cannot contest the intent of the donor. Di mo madiktahan po ang donor nga, ako i-appeal. Kaya kung musugot, di ko nimo i-appeal. Di ba? Siguro sana sa mga rason. Kay, maupod na ang intensyon sa ka-donor. Siguro sana sa mga nakita ba? Mga anticipation ugod sa magkakitabo. And so, makadawat siya exclusive property. Si Bana, nakadawat sa bugiya. Si asawa, di manginlabot niya na. Nabi Franco na ibaligya ilang property, magpaibugay sila sa halin, maog yun. Kay pag-ingon sa Bana, ni may ako, ingon po sa asawa, ako po, ugba gani, ibaligya na po gani ning ako ang lain nga property kay nahutdan na magkukwarta. Okay, mahal man kay akong palit nga bag. Ako magiawat-awat si Heart Evangelista, na mahala di ay uy. And so, unsa may tabo. Iya silang dispatcher sa kwarta, the husband cannot interfere or control, and vice versa. Manang advantage, no? Oh. Now, wa sila labot. Isig ko sa nila, kay exclusive man. Kanus aman may tabo. Nga ang bana or ang asawa, pwede makapahimulo sa exclusive property sa bana. Si asawa or si asawa, pwede makapahimulo sa exclusive property sa bana. Kanus naalang ay ang tulison or hold up po niya. Dilisab. Magawat siya nga mamatay. Nga sa ato pa kung ang bana mamatay or si asawa mamatay. Ubos atong balaod sa law on succession, giisip ang bana or asawa nga compulsory heirs ang spouse Selby. Sa role on succession, nag-una ang husband or wife nga compulsory heirs. So, kung mamatay si asawa, ang manununod sa exclusive property sa asawa, si bana. So, baday, kasi man ang heredero. Mao may gidictate, mao na gibando diha mismo sa law on succession sa civil code. Nga mao na, sus, pangrasya-grasya sa bana. Ay, grasya, makatilaw ragi ko, sus, kadugay, bagi kay ni, ugwa pa mamatay ako asawa, nadig ko tilaw ni. Lain na sa kay pabinaw, no? O na, si bana namatay. Na say exclusive property.
Butang talang mga 5 ka truck. Personal property selbe. Ang asawa mo'y manununod. Kay sila o ang asawa giisip man nga compulsory heir. Diba? Busa, daghan ang gusto diri sa kanang conjugal property. Siya kini ha, kini gyud. Dili makaayo gud tunog kini nga provision sa balaod part. Bisan karo kay ngatong nandan batasan nato bisan sa gagmay pata, no? Ato mahangad nato ang ato mga ginikanan. Ilabi na kung magisgot kita sa mga property. Marawan og gawa gani sa atong una. Unya batasan nato kanadto na ay property, sige property na. Kalimot mga tao sa bayad buhis. Pero karon grabe na. Ang sitwasyon. So at least na explain ako ang kabahin sa conjugal partnership of property. Para masabtan ninyo. Kini siya adaptable kung wala po'y prenuptial agreement. Sa karaang civil code, na ay prenuptial agreement. Sa karaan ha, nga di na ma-apply ka na namatay family code. Sa karaan, kung wala mo'y prenuptial agreement kaniadto, ang mo-govern nga marriage settlement or property relationship, ang conjugal partnership of gains. So lahi, di ba? Kanadto conjugal partnership of gains, karon conjugal property relationship. Okay. Si Pip Bausing Pag-ong, good afternoon, Sir Ultra Frank, watching from Bugo. Maayong hapon, didapita sa Bugo. Oo, kumusta man mo diha? Alright, nala, sige. Thank you, si Pip Bausing Pag-ong. Usan ni sa atong tigpaminaw sa atong programa sa Noda Veritas. Kadyot lang ha. Ako sa ning tanaw na kong naapay by masumpay katong akong pangutana sa iyahang ipa-disinherit. Wala na, no? Ako ang siguro siya kanang sa tanto na compound na murag nabalhin niya ang nahuna, no? Nga di na lang. Kay palangga ba wa pangin ako mapangutana pila inyong anak. Mabot ang panahon basi mangutana na po kanana. Kay maritis man ta. Okay? Sige. Kay hurot-hurot na ra ba ang atong panahon ug oras dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Adiyot lang ha. Ni ana sa ni paybaw gikan sa kuan sa globe ni conduct of system activity from June 21 to June 22. Requests such as buying promos, account, modification, termination, and mobile number switching won't be available during the activity. To avoid inconvenience, please register for your favorite data promos content. Okay. Ikaw lang yung mabulahan ni Globe. Sige lang tang bayad. Sige, pasalamat lang ko. Dot kay ruturot ang panahon. PNP FEO, good day. Your FEO transaction with reference number so and so. And total amount has been approved. Ay, salamat. Ay, salamat. Please check your account and pay the fee at Land Bank. Ningil. Sige. Oo. Nana magyod ng mga palisias gobyerno part, no? Abi natog sa kenan rehistro. Hastang armas irehistro. Mao na nga gawa sa firearm registration napagyulain nga permit nga LTAP, license to own and possess. Bayron na sab. Grabe sab ni sila, oy. Grabe, no? Ang saon tamang sundot na. Sige, salamat kayo.
Binawa na tayo kung panaduguras din sa atong pagpadaguban sa atong tulumanon. Thank you so much sa inyong pagsunod. O ako lang ibatbat di kaninyo ang importante nga hisgutanan ang topic nga paghisgutan karong gabi no. Dinhi 6:30 ngadto ni sa alas hangtod sa pagkahuman. Mao ning topic hisgutan ni Ma'am Unya. Ningon si Jesus, akong mga anak ayaw kahadlok. Duol nga ri kanako. Wala kamo nasayod giunsa ko kamo paghigugma. Akong balikon. Ningon si Jesus, akong mga anak ayaw kahadlok. Duol nga ri kanako. Wala kamo nasayod giunsa ko kamo paghigugma. Kini inyong babati alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra uban ni Ma'am Girly Gualberto Swan Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sa nga sa tungkuyog karoga hapuna si GC Jim sa Pikas nga Lawak uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro og ni Aga Swan padayong Pilipino member sa City Council dinhi sa atong syudad. Maayong hapon na lang kaninyo tanan og pag-ayo-ayo.